I just want also a rundown, a lowdown. So, to update lang, kasi parang dami-daming kaso. Correct me if my list is correct, no? Update me. Yung sa ombudsman, may civil case na dismiss na po siya for grave misconduct. Tapos ang COMELEC, may inihain rin na criminal case against her for misrepresentation. Ang Office of the Solicitor General, sinampa rin siya ng quo warrant to case para ipakancel po yung kanyang birth certificate. Ang BIR, sinampahan na rin siya ng tax evasion at criminal, which is a criminal case. Ang DOJ, nagsampa rin po ng kaso sa kanya for human trafficking. Tapos po, ang AMLAC po, pina-freeze na po kanyang mga accounts. And then, nangangani po siya na ang Senado rin, not attending hearings, so meron po rin siyang pinalabas po na warrant of arrest. And then ang BI, no, sakali man po talaga na prove na hindi po talaga siya Filipino citizen, she will be deported. Ang PSA po ay nagreklamo tungkol po dun sa fake birth certificate po niya. Tama ho ba? Bale, Siyam po na kaso po ang hinaharap po ngayon ni Alice Go. Alam mo, Ali at saka Pat, alam mo yan, legally defensible sa lahat yan. Bibigyan ko lang kayo ng glimpse bakit ko sinasabing kayang-kayang depensahan yan. Yung dalawa, pagsabayin natin, yung co-warrant at saka yung misrepresentation. Sa ngayon, si Mayor Alice, meron siyang valid certificate of live birth showing that she's a Filipino. May holder siya ng valid Philippine passport. So sa ngayon, siya Filipino. Diba? So, paano mo ngayon sasabihin sa co-warrant on hindi siya entitled kung siya Filipino? Pagdating naman sa misrepresentation, sinasabi kasi nila sa Senate na dumating siya dito, teenager siya, gano'n. Tapos may nalilito na rin sila kasi sinasabi nila nag-aral siya dito ng grade 1, grade 2. So which, di ba? Sila mismo hindi yung sila... nag-match yung fingerprints. Oo. Yeah, hindi madali yun. Matibay yun, yung matching ng fingerprints, attorney, di ba? Nag-match yung fingerprints niya doon kay Guaping, no? Yung fingerprint kasi, madali ko namang i-question yan kasi after 25 years, biglang may sumulpot na mga records, di ba? Sa NBI, wala akong problema kasi science yan, perfect science yan. Pwede na NBI, hindi ko yan kini-question. Ang kini-question ko dyan, paano bigla after 25 or more years, bigla may sumulpot na mga dokumento daw, na ito daw, nagmamatch. So, yan, gusto kong malaman yan sa korte, paano nangyari. Okay. Na nagkaroon na. Anyway, balikan natin yung misrepresentation. Yeah. Kung sinasabi nila na namigyo sa president, alam mo ikaw, Ali, at saka Pat, at the age of, sabihin mo na, 9, 10, 11, sinabi ng dad mo sa'yo, Ali, ikaw, Pilipino ka ha, ito yung birth certificate mo. Ito, may passport ka, pwede ka mag-travel. In fact, nagta-travel siya. Paano mo hindi paniniwalaan yung tatay mo? Assuming, di ba, na, kasi gano'n ang theory nila Bukod pa doon sa grade 1 siya dito sa Pilipinas, lalo namang maganda naman yun kung nag-grade 1 siya sa Pilipinas. Lalong, ikaw mismo, pag sinabi ng tatay mo, Pilipino ka, at binigyan kanya ng medical, ng birth certificate, hindi ka pa maniniwala doon. Ngayon, sinabi mo sa COMELEC, Pilipino ako. Ito yung birth certificate ko. Misrepresentation ba yun? Nagsinungaling ka ba noon? Kung at your tender age, yun na ang paniwala mo. Paano mo sasabihin misrepresentation yun? Ako nga, sa totoo lang. Sinabi ng tatay ko, Pilipino ako. Ni-register niya ako at the age of 22, 23. Oo. Naniwala ako. Ginamit ko yung birth certificate. After 23 years, nagkaroon ako ng birth certificate. Nakakuha ko ng kabugas siya. Kasi may paniniwala ko yung tatay ko. Diba? Ngayon, ito naman ngayon, nag-file sila ng invalidate daw nila yung certificate of live birth. Yeah. Hintayin natin. Diba? Hintayin natin yun. Kasi hindi pa nga natin alam kung mananalo sila doon sa live birth. Tsaka ang tagal yan. RTC, Court of Appeal, Supreme Court. Ay, talaga? Para makansela yung Yung RTC kanyang... Siyempre, akyat kami sa lahat Supreme yan, di ba? Court. Assuming manalo sila. So, baka tapos na yung 3 terms niya, hindi pa tapos yung kanya pagka-Pilipino. Kung ganun man yun, di ba? So, misrepresentation, wala yon sa akin. Actually, dapat di ko nga din i-discuss yan. Kaya lang, gusto ko lang magkaroon ng glimpse, di ba? Yung sa PIR naman, lalo namang madaling solusyonin yan kasi tax evasion, kailangan willful, intentional. Parang half a million, ano lang di ba? Na ayaw mo magbayad. Oo.
Intention. kung magbayad siya, Oo nga. Capital Kasi sa gains ngayon, tax, di ba? wala pa naman formal demand letter sa kanya eh. Ah. Wala. Actually, nagsasagutan pa kami sa BIR. Tapos nagulat kami. Biglang, meron pang mga assessment. Oo. May proseso dyan eh. Oo. Bago mo gawin yan, alam mo, Ali at saka Pat, sa buong Pilipinas, hindi lang 90% ang nagkakaroon ng letter of assessment. Kasi meron man talaga mga, hindi naman kasi perfect ang taxation natin. So, nagbayad ka, sabi ng BIR, teka muna, bigyan kita ng LOA, tingnan ko muna kung totoo to. So, buksan mo yung libro mo. So, bubuksan mo kayo, magsasagutan kayo. Ganyan din naman yung kay Mayor Alice eh. O, nagbayad siya. Teka muna, kulang yata yung binayad mo. Saka O, buksan mo yung libro mo. Half a O, million? ngayon, nagsasagutan pa kami. So, bakit mo papile ngayon ng tax evasion yun? Premature yun. Kasi paano kung magbayad siya? Hindi naman niya intention na ayaw naman niya, hindi naman siya bad faith, di ba? So, magbayad siya. Di tapos. Lalo naman yung freeze and accounts kasi at saka yung human trafficking, una-una, mayor siya. Wala namang siyang involvement sa Pogo. Si Mayor Alice, isang negosyante, bago siya naging mayor, may-ari siya ng lupa na joint venture niya sa mga Chinese investors. Nagtayo sila ng 41 building. Sa 41 building, meron isang building na inupahan ng Pogo. Yung nangupa ng Pogo ngayon, sinasabi nila may human trafficking. Bakit may kasalanan bang lesser doon? Pag gano'n, napaka-dangerous president niya. Pag halimbawa na lang, sa isang tower, sa isang condominium, 303,000 units. May tatlo doon. May illegal, may kinulong, o may sugalan doon. Hindi mo sabihin yung may-ari ng building, liable? Di ba yun ang bagong gusto nilang gawin na ring batas na maging liable na rin yung mga landlords? Di wala na magpapaupa. Diba? Ikaw ba, Ali, tsaka Pat, may bahay ka, may nangupahan. Paupa mo pa ba kung liable ka sa kalokohan ng tao na nagupa sa'yo? Pero di ba hindi meron mo naman dapat sila- due diligence na yung umuupa sa bahay mo, hindi shabu laboratory yung ginawa sa bahay mo? Di ba kasi meron Hindi, doon, alam may mo, clause na meron- pwede mong inspeksyonin yung property mo. Kasi ang punto dito, devil's advocate ako para lang for the sake of discussion, nasa likod lang ng munisipyo yung Pogo Hub eh. Oo nga, pero wala naman siyang karapatang pumasok doon. Kaya nga meron siyang team of inspection. Meron siyang inspectors doon na pupunta doon. Hindi naman siya yun na dapat. Mayor ka ba? Kailangan mo pumunta mag-inspection. Sino mayor sa Pilipinas sa nag-i-inspection? Meron kang team of engineers, etc. na gumagawa ng inspection. Pag meron silang report sa'yo, it's the only time na pupunta ka Oo. at ipapasara mo yon, babalidate. Kung hindi trabaho ng mayor yan, nakakaano naman yan. Kasi pag ganun ang ina-expect natin kay Mayor Gu, dapat i-expect natin yan sa lahat ng mayor sa Pilipinas. Sasabihin mo, di ngayon, lahat ng may alimbawa yung mga condominium sa Makati, minsan may patayan dyan, di ba? Alam naman natin dyan, may pinatay na PAL attendant, o kung sino. Hindi dapat yung mayor managot, may nangyari dyan, ba't di mo alam? Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.